us in the truth. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was teaching in a synagogue on a Sabbath, and a woman was there who for 18 years has been crippled by a spirit. She was bent over, completely incapable of standing erect. When Jesus saw her, he called to her and said, "Woman, you are set free of your infirmity." He laid his hands on her, and she stood at once up straight and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had cured on the Sabbath, said to the crowd in reply, "There are 6 days when work should be done. Come on those days to be cured, not on the Sabbath day." The Lord said to him in reply, "Hypocrites! Does not each one of you on the Sabbath untie his ox, his ass from the manger, and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 years now, ought she not to have been set free on the Sabbath day from her bondage?" When he said this, all his adversaries were humiliated, and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Walang pinipili ang paggawa ng mabuti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Walang pinipili ang paggawa ng mabuti. Katulad na lang ng nangyari sa isang babae sa ating ebanghelyo ngayon. Muling nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. At gaya ng laging puna kay Jesus ng mga taga-sinagoga, nilalabag niya ang batas. Alam naman natin na mahigpit na ipinatutupad ng mga Hudyo ang araw ng pamamahinga o ang batas ng araw ng pamamahinga. Kaya naman kaunting trabaho lang, bawal. Sobrang higpit. Like kung ang binibigay na example dito, mula hanggang ngayon, ganun pa rin, pinatutupad ang batas na ito. Bawal ang magpindot ng ilaw para buksan yung ilaw. Kahit yun, trabaho. Natatawa tayo, ganun eh. Yung elevator, bawal din pindutin. Kaya meron doon, Sabbath elevator. Kusang bubukas, wala kang pipindutin, bawat floor hihinto. At alam nyo, kwento ng mga OFW natin sa Holy Land, kapag araw ng pamamahinga, Friday, Sabado kasi sa kanila ang Sabbath, Friday pa lang bubuksan na ang mga ilaw. Kasi nga hindi pwedeng pindutin. Tapos Friday pa lang lulutuin na lahat ng lulutuin para kakain na lang yung mga Hudyo ng Sabado. At doon, kapag hindi nila napindot yung ilaw, tatawagin sila, uutusan, babayaran para pindutin yung ilaw, buksan yung ilaw. Ganon.
Kasi bawal magtrabaho, bawal halos kumilos. Kaya naman nung si Jesus nagpagaling nang may sakit, nung araw ng pamamahinga, binatikos siya. Ngunit hindi nagpapigil si Jesus dahil sa kanyang nakita, isang babaeng 18 taon ng hukot at hindi makaunat nang dahil sa masamang espiritu. Imagine, 18 years nang nagdudusa yung babae. Wala man lang nagpagaling. Ngunit para sa tagapagbantay ng sinagoga, hindi dapat pa rin pinagaling ang babae sa araw ng pamamahinga. Para sa kanya, marami pa namang ibang araw. Pumunta sa ibang araw, hindi sa araw ng pamamahinga. Kailan pa nagkaroon ng takdang araw ang paggawa ng mabuti? Maganda po na pagnilayan natin ito ngayon, lalo na tayo ay boboto o hahalal na mga leader ng ating barangay. Bago po kayo bumoto, bago tayo bumoto, suriin nating mabuti ang mga kandidato sa kanilang paggawa ng mabuti. Sila ba ay namimili ng panahon kung kailan eleksyon sa kagagawa ng maraming proyekto, kung kailan kampanya sa katulong ng tulong? Sila ba ay may pinipiling mga tao, kakilala lang o kapamilya lang ang tinutulungan? Sila ba ay nalalapitan ng kahit na sino? May nabasa ako sa social media. Ngayon daw, ang sisipag ng mga taga-barangay na magtanong kung ilan ang botante sa bawat pamilya. Naranasan nyo na po ba yon? Yung tanungin yung bahay-bahay ninyo, ilan po ang boboto sa inyo? Ang sisipag. Pero nung panahon ng bigayan ng ayuda, nung panahon ng pandemic, anong sabi? Isa lang daw ang bibigyan ng ayuda bawat pamilya. Walang pinipili ang paggawa ng mabuti. Si Jesus hindi na ipinagpabukas ang pagpapagaling dahil 18 taon nang nagdusa sa pagkahukot ang babae. Ipagpapabukas mo pa ba? Tayo kaya, ilang taon nang magkanda kuba-kuba dahil sa hirap ng buhay, kailan kaya matutulungan? Kailan kaya makakaunat sa pagkakuba na dulot ng pagkahirap ang ating mga kababayan? Sino kaya ang muling magtutuwid? Sino kayang leader ang gagampanan ang kanyang tungkulin? Mga kapatid, huwag na tayong magpadala sa tulong na puro salita. Matuto tayong maghanap ng mga dapat ginagawa. Dahil ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito, kung mamimili ka ng iboboto, piliin ang taong hindi namimili sa paggawa ng mabuti. Amen.